Karamihan sa mga artista ay willing na isantabi o hinto ang kanilang pag-aartista dahil sa gusto nilang ipagpatuloy ang kanilang naudlot na pangarap. Ang iba naman ay humihinto sa karera ng showbiz dahil sa gusto na nilang mag-settle down. Ang iba naman gustong tapusin muna ang pag-aaral o ang iba ay nais manirahan sa ibang bansa para doon makipagsapalaran at humarap sa bagong yugto ng kanilang buhay. Ngunit, may ilang mga artista naman na tila ayaw iwan ang limelight ng kanilang pag-aartista. Iyan na kasi ang nakasanayan nilang gawin. Kumbaga, walang sense ang kanilang buhay kung hindi sila nakakapagtrabaho bilang artista. Ang iba naman ay bumabalik sa showbiz dahil na din sa financial issues na nagbabakasakali na sana bumalik ang dati nilang kinang sa pag-aartista. Narito ang mga ilan sa mga kapuso artist na minsang iniwan ang karera sa showbiz ngunit bumalik ulit para magpatuloy sa pag-aartista. Jenica Garcia. After 8 years na pamamahinga sa showbiz dahil sa pinili niyang alagaan ang kanyang 2 anak at maging isang butihing may bahay, nagbabalik kapuso ulit si Jenica Garcia matapos siyang maging single mom dahil sa isyong hiwalayan nila ng kanyang asawa na si Alwin Oitenco. Mapapanood natin sa upcoming GMA Afternoon Prime drama serye na Las Hermanas si Jenica na kung saan gagampanan niya ang karakter na Brenda, ang protagonist ng karakter ni Yasmin Corde na si Dorothy. Kylie Padilla. Pinatay ang karakter ni Kylie bilang amihan sa remake ng Encantadia noong 2016 dahil sa pinagbubuntis na niya ang kanyang panganay na anak na si Alas Joaquin. Nang mag 9 months na si baby Alas Joaquin, bumalik siya pansamantala sa Kapuso Network noong May 2018 nang lumahok siya sa lip sync battle na kung saan nanalo siya laban kay Gabby Garcia na siyang gumanap bilang Sangre Alena sa remake ng Encantadia. Nang ipinagbuntis naman niya si baby Axel Romeo ay namahinga siya ulit sa showbiz. Pero sa ngayon, balik showbiz na ulit si Kylie matapos ang isyong hiwalayan nila ni Alger Abrenica, ang ama ng 2 niyang anak. Being free and being a single mom, masaya naman si Kylie na makabalik sa showbiz. Katunayan nga ay mayroon siyang proyekto ngayon na isang mini-series na pinamagatang Betsin, na kung saan isa siyang lesbian at katambal niya dito si Andrea Torres. After siguro ng Betsin, malamang makikita ulit natin si Kylie sa Kapuso Network. Kasi isa rin siya sa mga magagaling na actress at homegrown talent na Kapuso Network. Kasalukuyan naman natin ngayong napapanood sa GMA Afternoon Prime ang rerun teleseryeng The Goddaughter na pinagbibidahan ni Kylie Padilla. Marian Rivera. Ang ating Kapuso Primetime Queen ay minsan na ding nag-temporary leave sa kanyang show sa Sunday Pinasaya dahil sa 37th weeks na siyang buntis kay Maria Letizia. Pero pagkatapos ng 3 months after niyang manganak kay Baby Zia ay bumalik naman siya sa Sunday Pinasaya at nagkaroon pa siya ng special participation sa remake ng Encantadia noong 2016. Nagkaroon din siya ng full-length teleserye ng Supermom noong 2018. Pansamantala din siyang namahinga sa showbiz nang manganak siya kay Baby Ziggy. Nito lang 2020 ay tinanggihan niya ang isang primetime teleserye na First Yaya sa kadahilanan na gusto niya munang alagaan ang kanyang mga anak sa panahon ng pandemic at hindi niya i-risk ang safety ng kanyang mga anak. Pero nito lang linggo ay napabalitaan na magbabalik primetime na siya kasama ang kanyang asawa na si Dingdong. After ng ECQ sa NCR, posible na silang mag-meeting para sa story conference ng kanilang upcoming primetime teleserye. Maugong naman ang bali-balita na posible niyang makasama si Bea Alonzo sa kanyang upcoming comeback primetime teleserye. Lauren Yang. After 2 years na pamamahinga sa showbiz, nagbabalik Kapuso ulit si Lauren Yang. Mapapanood natin siya sa isang mini-series na Never Say Goodbye na bahagi ng Stories from the Heart. Makakasama niya dito sina Jack Roberto at Clea Pineda. Huli nating napanood si Lauren Yang sa GMA Afternoon Prime na kontesa noong 2018. Isa din si Lauren Yang sa mga mahuhusay na aktres ng GMA7 lalong-lalo na sa larangan ng pagiging kontrabida. Megan Yang.
Si Megan Yang ang kauna-unahang Filipina na nakoronahan bilang Miss World sa Bali, Indonesia noong 2013. Bilang Miss World 2013, namalag siya sa London at nag-travel siya sa buong mundo para gampanan ang kanyang mga duties bilang Miss World. Pagkatapos ng kanyang trono bilang Miss World, malugod naman siyang winelcome ng kanyang tahanan, ang GMA, at kaagad siyang binigyan ng proyekto. Gumanap siya bilang Marimar sa remake ng Marimar noong 2016. Nakasama niya dito sina Tom Rodriguez, Jacqueline Jose at ang kanyang kapatid na si Lauren Yang, Yasmin Corday. Si Yasmin ay tinaguri ang first princess ng season 1 ng Starstruck. Nagkaroon siya ng mga soap opera sa GMA bago mag-take ng hiatus sa showbiz noong 2011 para makapag-concentrate siya sa kanyang pag-aaral at mag-settle down. Noong 2013 naman ay bumalik siya sa Kapuso Network. Nakasama naman siya sa cast ng teleseryeng Ana Karenina. Isa rin si Yasmin sa ipinagmamalaki ng GMA Network dahil sa nagkamit na din ito ng mga top acting awards sa iba't ibang award-giving body. Kabilang na dyan ang Philippine Movies Press Club o PMPC Stars Awards for Television. Sa ngayon, mapapanood natin si Yasmin sa upcoming GMA Afternoon Prime teleserye na Las Hermanas kasama sina Thea Tolentino, Faith De Silva, Jenica Garcia, Jason Abalos at ang nagbabalik kapuso na si Mr. Albert Martinez. Gabby Concepcion. Si Gabby naman ay namahinga sa showbiz noong March 1995 upang manirahan sa United States. Di kalaunan ay nakapagtapos siya sa kanyang pag-aaral sa Lincoln University, Oakdale, California. Nagbalik naman siya sa Pilipinas noong March 2008 para makapiling ang kanyang ama na mayroong malalang heart disease. After how many years, nag-resume siya sa showbiz at napasama naman siya sa cast ng ika-6 na Utos na kung saan nanalo siya ng mga top acting awards dito sa Pilipinas maski na sa ibang bansa. Dahil sa kanyang pagganap bilang Rom, ang asawa ni Emma na karakter ni Sunshine Dizon at ni Georgia na matagumpay ding nagampanan ni Riza Sinon. Naging usap-usapan ang teleseryeng ito. Ito na ang pinaka-successful na kabitan serye na umere sa telebisyon. Nakakalungkot lang din dahil sa andoon na sa kabilang istasyon si Sunshine Dizon at Riza Sinon. Nagtuloy-tuloy ang pamamayagpag ni Gabby Concepcion sa bakuran ng GMA. Nagkaroon siya ng teleserye na Because of You noong 2015 kasama sina Carla Abellana at Rafael Rosel. Love You To noong 2019 kasama naman sina Jeneline Mercado at Shaira Diaz. At ang first yaya nito lang 2021 na naging consistent ang pagiging top 1 most watched program according to AGB Nielsen. Nakatambal ni Gabby si Sanya Lopez dito bilang Yaya Melody na supposed to be gagampanan dapat ni Kapuso primetime queen Marian Rivera kaso nag-back out ito. Ang first yaya din ang naging daan upang mas lalo pang makilala sa showbiz si Sanya Lopez. Samantha Lopez. Si Samantha Lopez naman ang original round girl ng Eat Bulaga bilang Gracia. Umalis siya sa showbiz noong 2002 para tumira sa New York kasama ang kanyang American husband na si Warren Edwards. Ngunit noong 2017 naghiwalay ang dalawa pero naging mabuti naman silang magkaibigan. Bumalik si Samantha sa Pilipinas, kasabay nito ang pagbabalik kapuso niya. Nakasama naman siya sa successful GMA Afternoon Prime na The Stepdaughter bilang Daphne. Huli naman natin siyang napanood sa Love of My Life na umere noong 2020 at nagtapos nitong 2021. Gumanap siya dito bilang Janice Bustamante, ang secretary ni Madam Isabela Gonzalez played by Connie Reyes. Kaylee Day. Si Kaylee Day naman ay naging kapuso artist noong 2018. Nagkaroon naman siya ng mga slight roles sa ilang mga teleserye sa Kapuso Network. Noong 2019 naman ay sumali siya sa Miss World Philippines at nakoronahan naman siya bilang Miss Eco Philippines. Magkukumpit sana siya sa Miss Eco International 2019 pageant kaso na-postpone ito dahil sa pandemic. Nito lang April 2021, natuloy na din ang Miss Eco International na ginanap sa Egypt. Hindi naman tayo binigo ni Kaylee Day dahil nanalo siya bilang Miss Eco International 2020 first runner-up.
Sa ngayon naman ay kasalukuyan natin siyang napapanood sa The World Between Us bilang Audrey Villaseñor. Katunayan nga ay malaki ang naitutulong ni Kaylee sa pagtaas ng rating ng The World Between Us. Masasabi ko nga na balang araw, isa na si Kaylee Day sa mga prize star ng Kapuso Network. John Lloyd Cruz. Si John Lloyd Cruz naman ay isa sa mga A-lister ng Kapamilya Network. Nagpahinga ito sa showbiz noong 2017 at ngayong 2021 naman ay nagpasya siyang bumalik sa showbiz. Nito lang June 2021, napanood natin si John Lloyd Cruz sa kauna-unahan niyang show matapos itong mag-showbiz hiatus. Napanood natin siya bilang co-host ni Willie Revillame sa isang special live episode ng Shopee in collaboration with GMA Network. Maugong naman ang mga bali-balita na makikita natin si John Lloyd sa Kapuso Network at magkakaroon ito ng setcom kasama sina Andrea Torres, Sandy Andolong at Benji Paras. Kung meron man akong nakalimutan, feel free to comment down below guys. At dito po nagtatapos ang ating chikahan guys. Maraming salamat po sa panonood. Stay safe and God bless po always.